Habang nagmamadali naman ang marami nating kababayan sa pag-uwi sa kanilang probinsya para sa Pasko, nakitaan po ng sari-saring problema ang ilang bus. Nakatutok si John Consultan live mula sa Araneta Central Bus Terminal sa Quezon City. John! Mel, nabisto nga ang problema ng ilang mga papasaherong bus dito sa Araneta Central Bus Terminal na babiyahe sana sa mga malalayang probinsya kaninang umaga. Bagsak sa inspeksyon ng LTFRB ang ilang bus tulad ng unit na ito ng Megabus Line at PPBL. Bukod sa paggamit ng improvised na plaka at pagiging kolorum, wala ring lisensya ang isang bus driver. So, kinuha ang lisensya mo. Kaya dapat within 72 hours, hindi ka na dapat. Kailan yung aksidente? Noong mga 2 taon na, isang taon. Hindi mo nakuha yung Hindi ka nagda-drive niyan. Sabi ko ng pulis, pwede ba ito? Pwede mo ko nito kasi may involved accident na yung dinala mo. Hindi pwede. Ang unit ng Eagle Star Bus Line nito naman, bukod sa out of line, ay nahuling nag-overcharging o naniningil daw ng sobra sa mga pasahero. Hindi mo alam sir na out of line yung bus mo? Alam ko na, pero schedule mo namin dito. Wala akong magagawa dahil nagtatrabaho lang ako. Kung kolorum at nagkaroon kunyari ng aksidente, wag naman baka hindi sila makover ng insurance. Hindi nagdaan yan sa roadworthiness test. Basta pinatakbo yan. So walang control, hindi regulated. Agad pinababa ang mga pasahero ng mga problemadong bus para makaiwas sa problema. Pakiusap naman ng mga pasahero, mailipat sila agad sa ibang bus para di maantala ang kanilang pag-uwi sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong Kapaskuhan. We're in a hurry. We understand. Yes, inside the bus. we understand your So we're reassured, sir, that we will be leaving before noon or the We will try our afternoon. best to have a replacement if this bus is not authorized or is not franchised. Inilapit naman sa GMA News ang 4 na batang ito na kinilalang sina Angelica Fadiron, 14 anyos, Evangeline Fadiron, 12 anyos, Emily Fadiron, 10 taong gulang, at Eduardo Fadiron III, 7 taong gulang na nanawawala. Isinakay daw sila ng kanilang tiyahin at lola sa isang bus sa Sorsogon kahapon at ibinilin sa konduktor na ibaba sa Santo Tomas, Batangas para salubungin ang kanilang mga magulang. Pero sa kasamaang palad, dito na sila sa Cubao ibinaba. Kami lang po kasi magkasama eh. Baka magkahiwalay pa kami dyan sa daan. Mama, Papa, sunduan na po kami. Gusto naman po mag-umuwi. Ito mga batang ito, walang contact number, walang address. So paano natin ma-trace ito? Saglit naming sinamahan ng 4 para makapagpahinga at makakain. Maya-maya lang, dumating sa Araneta Bus Terminal ang tiyuhin na magkakapatid para sila'y sunduin. Di raw siya makapaniwala nang mapanood sa TV ang balita tungkol sa kanyang mga pamangkin. Papasalamat lang po ako ng marami kasi kung hindi ko nakita sa GP7 baka paano ba yung mga bata to Ngayon ng araw may pinakamaraming dagsa ng pasahero dito sa Araneta Central Bus Terminal na tinataya na sa pagitan na ng 10 hanggang 12,000 katao. Karamihan daw kasi humabol para makasakay ngayong gabi matapos ang kanilang pasok ngayong araw. Dahil sa dagsa ng mga pasahero, pumalo na sa 700 bus mula sa dating 400 bus ang bumiyahe ngayong araw. Tuloy-tuloy naman ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa bungad at loob ng Araneta Bus Terminal para matiyak ang seguridad ng lahat ng mga mabiyahe ngayong gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consultan. Sa Pier 2 naman sa Maynila, kumonti na raw mga bumabiyaheng pasahero ngayong araw. Mas maaga na kasi bumiyahe ang ilan para hindi na nga nila abutan ng Noche Buena sa loob ng barko. Nakatutok si Claire Delphine live mula sa Manila North Harbor. Claire. Mel, dagsa pa rin ang mga paserong humahabol na makauwi sa probinsya at makapiling ang pamilya sa pagdiriwang ng Pasko, pero ayon sa pamunuan ng Manila North Harbor, lumiit ang volume ng mga pasero ngayon kumpara nung mga nakalipas na araw. Simula alas 2 ng hapon, wala ng patid ang dating ng mga pasero sa Pier 2 sa terminal ng Negros Navigation para makasakay sa biyaheng Bacolod, Iloilo, Dipolog at Zamboanga na nakatagdang umalis alas 9 ngayong gabi. At bakit mo ngayon niyo po napiling umalis, hindi po ng mga nakaraang araw?
Ngayon lang ako na ng schedule sa trabaho rin. Importante talaga sa'yo na makauwi ng Pasko. Aba. Bakit? Kasi po nami-miss ko yung mga pamilya ko po. Pero ayon sa pamunuan ng pier, mas mababa na raw ang bilang ngayon ng mga pasahero kumpara nung nakalipas na 3 araw. The last few days medyo marami. Pero ngayon mukhang humahabol na lang yung ilan para makauwi sa probinsya. Isang posibleng dahilan daw sa pagbaba ng passenger volume ay ang arrival schedule ng barko. Hapon pa kasi ng Sabado ito makakarating sa Dipolog at Zamboanga. Ibig sabihin, sa barko na magno-Noche Buena ang mga pasahero. Wala namang problema sa mga uuwi ng Bacolod at Iloilo dahil 24 oras lang ang biyahe. Sa South Harbor naman, dagsa na rin ngayon ang mga pasahero si Eva Macapagal Port kung saan naroroon ang terminal ng Super Ferry. Biyaheng Dumaguete, Ozamis at Iligan naman ang mga pasahero doon na nakatagdang umalis bago mag alas 12 mamayang hating gabi. Para makasiguro, nagdagdag na rin ang puwersa ang Coast Guard para sa seguridad ng mga pasahero. Dumaan sa masusing screening ang mga pasahero at kanilang mga bagahe. Dahil dito, marami-raming matutulis at nakamamatay na bagay ang nakumpiska. Sa mismong biyahe, hanggang 5 miyembro ng Task Force Sea Marshal ang tututok sa seguridad. Ang Philippine Coast Guard po ay full force dito at meron pong ibinigay sa amin na augmentation. Mel, dito sa Pier 2, dapat alas 6 ngayong gabi ang alis ng barkong ito. Pero dahil na-delay ang dating, madedelay din ang alis. Sa ngayon, nakaakyat na ng barko ang karamihan sa mga pasahero at maghihintay na lang sila sa kanilang paglayag mamayang alas 9. Mel? Maraming salamat sa iyo, Claire Delfin. Tumobli naman ang bilang ng pasahero sa Batangas Port ngayong araw. Nakatutok doon si Micaela Papa. Dahil nag-aaral ng kolehiyo sa Bulacan, madalang lang makita ni Mary Rose de Macusa ang kanyang pamilya sa Romblon. Kahit sem break of summer vacation, pinipili ni Mary Rose na magtrabaho na lang imbes na umuwi para makatulong sa gastusin. Mga bakasyon, kalimitan, kailangan, kung may time na mag-part-time, magpa-part-time ka na lang kaysa naman umuwi pa sa probinsya. Pero ngayon, wala raw makapipigil kay Mary Rose na makasama ang kanyang pamilya sa Pasko, kahit pa pumila at makipagsabayan sa libu-libong pasahero rito sa Batangas Port na naghahabol umuwi sa kanilang probinsya ngayong Pasko. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, karaniwang nang dumodoble ang bilang ng mga pasahero pagpatak ng ikatlong linggo ng Desyembre. Kahapon lang daw pumalo sa mahigit 16,000 ang bilang ng mga pasahero rito. We are prepared naman since December 18 kasi yung projected namin na dadagsa talaga ang pasero is December 18 which is tumama naman dun sa aming projection. Prepared naman yung terminal. Terminal 3 and Terminal 2 are prepared para kung mapuno ang Terminal 2, meron man tayong backup area as Terminal 3 which is ginagawa natin ngayon. Matapos ang paglubog ng MV Baliano 9 sa may Isla Verde sa Batangas noong December 26 ng nakaraang taon, pinag-ibayo pa raw ng Philippine Coast Guard ang mga security measures tulad ng pagkuha ng head count sa bawat barko upang mapigilan ang overloading. Kumpiyansa raw ang pamunuan ng Batangas Port na hindi may stranded ang mga pasahero ngayong Kapaskuhan dahil sa karagdagang biyahe ng mga barko. Pero tungkulin din daw ng mga pasahero na walang aberya sa kanilang pagbiyahe. Kung may time na silang magbiyahe, pwede na silang bumiyahe ngayon para hindi na makasabay sa mga daragsapak o sa kasakali bukas. Yung kaputok, flammable, mga metal, pointed metal, pinagbabawal na yun. Para ma-easy lang yung pagpasok natin sa screening natin. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Patuloy naman ang dating ng mga balikbayan, gayon din yung mga turista dito magpapasko sa Pilipinas. Nakatutok si Connie Season Live mula sa Ninoy International Airport. Connie! Mel, isang araw nga bago ang bisperas ng Pasko ay dagsa pa rin ang ating mga kababayan na nagbabalik bansa para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay sa araw ng Pasko. Bakas ang saya sa mukha ng bawat balikbayang lumalabas ng airport terminal. Kita ang pananabik makapiling ang kanilang mahal sa buhay ngayong Pasko. Pagod man daw sa biyahe, napawi naman daw nito ang kalungkutan ng ilang taong pagkakawalay sa kanilang mga mahal sa buhay sa sandaling nakatungtong sila sa bansang sinilangan. Si Maria Victoria Casano, 10 taong nawalay sa kanyang pamilya. Nagtrabaho kasi siya bilang domestic helper sa Milan. My first Christmas here in Philippines. Grabe, masaya-masaya.
Magkahalong tuwa at kalungkutan naman ang nadama ni Mayet Pernia matapos makabalik sa bansa mula sa Saudi Arabia. Nagtrabaho naman siya sa Saudi Arabia ng isang taon bilang isang medical transcriptionist. Siyempre makakasama ko yung mga apo ko, yung mga anak ko. Kaya tuwan-tuwa ako nang ngayon nandito ako sa Pilipinas. Oh, tagal na kasi. Kanina natupad na ang kanyang inaasam. Sinundo siya ng kanyang anak at apo na si Patricia. Masaya po. Miss mo siya? Tagal din, di ba? Tagal. Miss mo na si Lola. Ayon sa pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport, karaniwang tumataas ang bilang ng mga kababayan nating nagsisipag-uwian tuwing holiday season. Kasama na rin daw sa bilang na ito ang mga turistang nagbabakasyon sa bansa tulad ng South Africa na si Ravim Pillay na first time daw magpapasko sa bansa. Very excited. I'd like to experience the Christmas in the Philippines. Last year we hit 358,000. December lang. We hope to hit more than that this year. Samantala, Mel, na pag-alaman natin dito sa GMA News na ito na ang huling araw ng panunungkulan ni General Manager Alfonso Cusi. Si Cusi po ay nagbigay na ng kanyang irrevocable resignation hanggang December 31, 2010, pero simula pa lang bukas ay naka-terminal leave na si Cusi. Samantala, ang maugong naman napapalit kay Cusi ay itong si Colonel Ramon Gutierrez, isa rin siyang piloto, at siya po ay tinalaga bilang Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Mel? Maraming salamat sa iyo, Connie Sison. Kaligtasan mo sa Alerto 24.